Buong mundo ngayon mga sangkay ay kinakabahan na sa mga nangyayari. Ang digmaan sa iba't ibang bansa mga sangkay ay lumalawak ng lumalawak, lalong-lalo na po sa West Asia. Ngayon mga sangkay, mukhang gagalaw na naman ang Russia para tulungan ang kaibigan niyang bansang Iran. Ito na nga ba ang simula ng matinding digmaan sa ating mundo na hahantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan na magiging all-out nuclear war? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ang nangyayaring gulo ngayon sa West Asia ay lumalala na. Marami na po ang spekulasyon ng iba't ibang mga analyst tungkol po sa mga nangyayari. Ito na nga ba ang simula ng matinding digmaan na paparating? Ang chaos o kaguluhan mga sangkay na nararanasan ngayon ng buong mundo, ramdam na ramdam ng lahat ng tao, maging sa Pilipinas mga sangkay, pinag-uusapan ito. Ngunit ang mga Kristiyano mga sangkay may ibang interpretasyon tungkol po sa nangyayaring digmaan ngayon sa gulo na nagaganap sa ating mundo. May mga kumakalat na impormasyon na nalalapit na nga po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sapagkat ito po ay katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Bagamat naganap na ang World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War at marami pa pong iba na mga digmaan sa ating planeta. Mas ibang-iba po sa panahon natin ngayon dahil mukhang papalapit na po tayo sa katotohanan mga sangkay tungkol po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, mas lalo mong mauunawaan na malapit na nga pong bumalik ang ating Panginoong Hesus. Hindi lamang basta gulo itong nararanasan ng ating mundo mga sangkay, kundi ito po ay isang countdown ng paparating na dakilang Diyos na tagapagligtas na nangako sa lahat ng tao mga sangkay na mananampalataya at tapat na naglilingkod sa Kanya na Siya ay muling babalik. Subalit bago mangyari yan mga sangkay, bago maganap ang tinatawag na rapture o pagdagit sa mga mananampalataya, sinabi po muna sa Biblia na may magaganap na kaguluhan sa ating mundo, kagaya na lamang po ng paglaganap ng kasamaan, pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, kahirapan ng mundo, kawalan ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Ito po ay sabay-sabay na nangyayari ngayon mga sangkay. Ang kalamidad ay kitang-kita na rin po natin dulot nitong climate change. Masyadong delikado na po ang sitwasyon ngayon ng ating planeta na ang ibig sabihin lamang po mga sangkay, mayroon pong isang paparating o mabubuksan na isang prophetic event na anytime soon ay mangyayari mga sangkay. Bagamat sinasabi sa Biblia na wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, subalit nagbigay po siya ng mga senyales kung kailan magaganap ito. Ang pinakasentro, mga sangkay, ng Bible prophecy o orasan ng propesiya ay walang iba mga sangkay kundi ang bansang Israel. Kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, maiintindihan mo kung ano po itong nagaganap ngayon sa Israel. Kung ano po ang sitwasyon ngayon mga sangkay sa Middle East. Malinaw na malinaw po mga sangkay na ito po ay magdurugtong sa isang malaking propesiya na paparating sa ating mundo. Ito ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para sa mga hintil, paglitaw ni Antikristo, pagpapatayo ng Third Temple at ang kaganapan sa 7 years tribulation hanggang sa Battle of Armageddon. Itong digmaan mga sangkay ay hindi po talaga matitigil sa panahon natin ngayon. Ito po ay magtutuloy-tuloy. Kahit sabihin pa po natin mga sangkay na magkaayos itong Iran at Israel, hindi pa rin po dyan magtatapos. Dahil ito po ay nakapropesiya na sa Biblia. Matapos po ang palitan na pag-atake ng Israel at ng Persia o Iran ng kani-kanilang mga weapon, sinundan ito mga sangkay ng pambihira at katakot-takot na bigla ang pag-atake ng bansang Amerika. Pinadala lang naman ng bansang Amerika ang B-2 bombers, isa pong high-tech na jet fighter na hindi po nadedetect mga sangkay ng kahit na anong teknolohiya. Ito po ay isang moderno at advanced na bomber ng bansang Amerika. Pinadala ito sa Israel nakaraan lamang, subalit
Subalit mga sangkay, hindi po inaasahan ng Iran na gagamitin na pala ito sa kanila. Bago po maganap yan mga sangkay, sinabi na po ng presidente ng bansang Amerika na pag-iisipan po muna niya kung sila po ay aatake sa Iran o hindi. Nagbigay po siya ng 2 linggo. Ngunit mga sangkay, laking gulat ng lahat. Hindi pa po dumating ang 2 linggo. Nagkaroon na po ng pambihirang pag-atake. Buong mundo inabulabog mga sangkay sa isang balita na ang bansang Amerika ay tumapak na po sa isang digmaan kasama po ang bansang Israel. Ayon po sa report mga sangkay, pinadala ng bansang Amerika ang kanilang napaka-high-tech na fighter jet at inatake mga sangkay ng katakot-takot ang Iran's nuclear facilities. 3 mga nuclear sites ang nadali. Walang kamalay-malay ang bansang Iran na pinasok na pala sila ng moderno at advance na mandirigmang panghimpapawid ng bansang Amerika at nagbagsak mga sangkay ng napakaraming bomba laban po sa kanilang mga nuclear sites. 3 mga nuclear sites ng bansang Iran ang winasak ng bansang Amerika. At pagkatapos noon mga sangkay, umexit na po ito at bumalik sa United States of America. Agad naman pong nagbigay ng pahayag o statement ang presidente ng Amerika at ayon po sa kanya, naging matagumpay ang pag-atake ng puwersa nila at nagbigay po siya ng babala kung maghihiganti raw po ang Iran. Gagawa po sila ng maling hakbang laban sa Amerika. Triple pa raw po ang kanilang sasapitin at hindi na po nila kakayanin ang susunod na pag-atake ng bansang Amerika. At alam po natin kung gaano po kagaling ang mga Amerikano pagdating po sa pakikipagdigma. Buhay na po nila ang digmaan mga sangkay. Ngayon, no choice ang Iran. Ayon po sa report mga sangkay, nagsumbong na daw po ang Iran sa Russia. Ang Russia mga sangkay na ngayon ay kinakaibigan ni Donald Trump ng bansang Amerika. Ayon po sa report mga sangkay, ang Iranian Foreign Minister ay kakausapin mismo ang kanilang kaibigan na si Putin. At ayon sa kanya mga sangkay, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng bansang Amerika. Kung kaya't ngayon mga sangkay, kinakailangan na po nila ang tulong ng bansang Russia. Ang Russia po mga sangkay ay humaharap din sa isang malaking digmaan. Kalaban po ang Ukraine at hanggang ngayon mga sangkay nagpapatuloy. Ang tanong dito, tutulong kaya ang Russia sa bansang Iran? Kung mangyayari mga sangkay na ang Russia gagawa na po ng hakbang para tulungan ang Iran, magkakaroon po ng isang malaking kaguluhan sa ating mundo at posible po maganap ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Hindi rin po magpapahuli dyan mga sangkay ang kampihan ng mga bansa at panigurado mga sangkay magiging kakampi dito ng Iran, ang Russia at China. Samantala mga sangkay, ang Israel naman magiging kakampi dito ang bansang Amerika, Japan at ang NATO forces. Kung mangyayari ito mga sangkay, baka dito po natin makita ang isang katakot-takot na digmaan. Kaya naman mga sangkay, marami po ang kinakabahan ngayon. Wala pa pong update mga sangkay kung ano po ang gagawin ng Russia. Sila ba ay magpapadala ng mga sundalo papunta sa Iran? Masyado pa pong tahimik ang lahat mga sangkay. Wala pa pong nagsasalita mula sa Russia. Pero ang Russia mga sangkay, kilalang malapit na kaibigan at partner mga sangkay talaga ng Iran. Kung kaya't hindi rin po malabo na tulungan ni Putin ang bansang ito. Ngunit gaya ng sinabi ko mga sangkay, kung mangyayari ito, isang malaking gulo ito sa ating mundo. Subalit mga sangkay, wala po dapat tayong ipag-alala. As long as na ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, magalak ka. Lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon, itong kaguluhan sa ating mundo, ay isa pong countdown lamang ng pagbabalik ng ating Panginoon. Pakatandaan mga sangkay, babalik ang ating Panginoong Hesus na gaya ng isang magnanakaw. Gawin po sana nating rason itong mga nangyayari sa ating mundo para lalong maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil hindi na po natin alam ang mga susunod na mangyayari sa ating planeta. At any moment, pwedeng tumunog ang trumpeta at maganap ang rapture. Kaya't siguraduhin na handa po tayo kung sakaling magaganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang nangyayari ngayon sa bansang Israel ay hindi po common, hindi po normal. Ito po ay katuparan ng mga prophetic events na nakasulat sa Biblia. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.